Mga kwentong pambata. Tamad na Prinsipe. Noong unang panahon, teka, wag yan. Hindi ito isa sa mga kwentong ganon. Ito'y tungkol sa mga idlip. Tungkol ito sa isang kaharian kung saan ang kapaguran ay itinuturing ng pagtataksil. At sa gitna ng lahat ng ito ay may isang batang lalaki na ang pangalan ay Dorian. Kilala ngayon bilang ang tamad na prinsipe. Minsan siyang tinatawag na kamahalan ng matinding potensyal. Tinatawag niya ang kanyang mga magulang na si Amang Talaan at Inang Aktibo ang Talahanayan. Opisyal na si Haring Leontis at Reyna Virelda. Pero hindi niya rin naman ito tunay na nakilala. Prinsipe Dorian, ang kahusayan na hindi tagumpay, iyan ay panimulang punto. Naitali ko na ang susunod mong 10 taon para hindi ka na magsayang ng oras sa pangangarap. Salamat, inyong mga kaproktibidad, kamahalan. Ang kanyang pagkabata ay tila isang talaan, palakpakan ng kapalit ng pagmamahal. Mas madaling makakuha ng gintong bituin kaysa sa isang yakap. Siguro kung matugunan mo ang inaasahan nila, mamahalin ka nila sa paraang gusto mo. Kaya, sinubukan niya. Wala siyang mga kaibigan, puro tagapayo. Hindi siya naglaro, siya ay nagpakitang gilas. At habang lalo siyang nagiging mahusay, mas lalo rin siyang hindi nakikita. Hanggang isang araw, tumigil siya. Wala nang pagsusumikap, wala nang pagpapanggap at walang nakapansin. Hanggang sa siya ay tuluyang nawala sa likod ng kanyang katahimikan. Siguro tamad lang talaga ako, iyon lang. Lumaki siya at naging siya na nga ang tamad na prinsipe. Sabi nila tamad siya. Ang hindi nila nakita ay ang bigat ng pasan niya. Pagod sa buto, sa paghinga, at sa pag-aalalang pilit niyang pinipilit. Kamahalan, hinihintay na ang perma ninyo sa pundo ng militar. Ay, 3 buwan na ba ang nakalipas? Ang bilis ng oras kapag nakahiga ka lang. Kailangan ng kaharian ng pamumuno. Kailangan din ng kaharian na matulog. Isa kang maharlika, hindi isang basahan. Umupo ka. Pero ina, may koneksyon kami ng sahig. Darating ang araw, pagsisisihan mong sinayang mo ang oras. Hindi ko sinasayang. Pinapahalagahan ko lang ito ng dahan-dahan. Unti-unting tumigil ang lahat sa pagpilit. Sa isang kabalantunaan, napagod sila dahil sa kanya. Ay! Kamahalan, baka po hindi nararapat matulog habang nangangaso. May pambihirang suporta sa likod ng punong ito. Nakikipag-ugnayan lang ako sa kalikasan. At doon siya nagpakita. Walang palakpakan, walang seremonya, tanging katapatan. Ikaw ang prinsipe? Para kang tulog na sinuotan ng damit. At ikaw naman ay... Geralda, magsasaka, mangangaso. Ikaw? Ang prinsipe? Yan ang tawag nila sa'yo. Pero anong tawag mo sa sarili mo? Isang palamuti. Paminsan-minsan, matalino. Aba, matalino ngang pagpapakilala yan. Ngumiti ang prinsipe at umalis si Geralda. Pero muling nagtagpo ang kanilang mga landas ng paulit-ulit. Minsan sapat na raw ang simpleng pagkikita. At sa unang pagkakataon, hindi naramdaman ni Dorian na kailangan niyang maging higit pa. Siya'y sapat na. Oh, naglalakad na siya kahit papaan. Nangyari ito sa isang umaga na tulad ng iba. Masyadong maaga, masyadong maingay, masyadong planado. Nasa bulwagan na ang buong hukuman. Nakasandig si Dorian, kalahating nakikinig. At saka nila narinig. Nagsalita ang ministro habang hinihingal. Kamahalan, wala na sila. Naglaho sina Haring Leontis at Reyna Virelda. Walang paalam, wala ring bagyo, walang salamangka, basta na lang nawala. Walang nakakaintindi. Nagulat ang mga maharlika, nagsisigawan ang mga bantay, at tila umiikot ang buong kaharian. Koronahan si Prinsipe Dorian. Bago pa mamansin ng kaharian na bakante ang trono. Wala siyang pakialam siguro. Pero wala nang saysay yon ngayon. At siya nagsimula kung paano ang tamad na prinsipe ay naging haring idlip ng kaharian. Lumipas ang mga araw, bumalik ang pinakamahusay na tagahanap na may alikabok lang sa kanilang mga bota at kalituhan sa kanilang mga mata. Lumaganap ang mga kwento, dumami ang panalangin at nananatiling bakante ang trono.
para sa batang lalaking ayaw tumindig para sa korona. Hanggang sa isang tapit hapon sa ngalan ng pagbabalik ng kaayusan, tinawag ng mga karibal ng Panginoon ang isang lihim na pagpupulong. Kamahalan, may iniwang proyekto ang yumaong hari para sa ganitong sandali. Alam nyo naman, isa siyang tunay na mapanlikhang pinuno. Kailangan lamang isagawa ang isang ritual gamit ang sinaunang orb. Maglalabas ito ng mga kemikal sa hangin na kayang pakalmahin ang kaguluhan. Para sa maayos na pamamahala, wala nang iba. Pero kailangan itong gawin ngayong gabi bago pa lumaganap ang mga kwento. Kung ganon, pipindutin ko lang ang mahiwagang pamana at lahat sila ay titigil sa pagkataranta. Eksakto. Sige na nga, paganahin nyo na. Kung ano man yan. Hindi niya ito naiintindihan. Wala rin siyang balak intindihin. Gusto lang talaga niyang bumalik sa pagtulog. Ipinatong ni Dorian ang palad sa orb. Astig. Gisingin nyo na lang ako pagtapos na. Ang kaharian, tumigil na lang magsikap. Hindi ko na nakita ang nalagan nitong 2 araw. Basta lang, hindi sila nagpakita. Hindi ko rin naman sila gustong karapin kung tutuusin. Pagod na ako. Hindi ko na maalala kung anong huling pahinang nabasa ko o kung bakit ko nga ba binabasa yon. Hindi na ako makain mga kabayo. Pati na rin ako. Pero may isa lang na hindi naaabot ng ulap ng katamlayan. Nagpasya si Grenda na siyasatin ang proyektong ito ng kaharian na pinaandar ni Dorian. Umakyat siya sa pinakamataas ng silid ng palasyo, sa atik kung saan pati ang mga gagamba ay natutulog. Doon, sa ilalim ng alikabok at katahimikan, natagpuan niya ang isang lumang kasulatan. Hindi lang ito hamog. Ito ay banta! Dorian! Anong ginawa mo? Dorian? Grelda, anong ginagawa mo rito? At ano bang napakawalan ko? Ito, ang banta! Ginawa ito para sa mga kaaway. Nilinlang ka nila. Kailangan mong iligtas ang kaharian. Grelda, ang mga mata mo. Dorian, hindi ka kailanman naging tamad. Napagod ka lang at ngayon kumakalat na ito. Nagsimula ito kung saan nagsisimula ang karamihan sa dakilang pakikipagsapalaran ng mga maharlika, hindi sa labanan o propesiya, kundi sa maharlikang kusina sa oras ng merienda. Kung hindi ako makahanap ng keso sa loob ng 10 segundo, baka mag-alsa ako. At sa kanya ito nakita, isang tela sa sahig, walang maharlikang anyo, walang kislap, isang naligaw na labahan lang. Na akong nakalibing sa ilalim ng mga mumo at biskwit. Sa wakas, isang kamay na kasing baba ng aking presyon ng dugo ang nakandapot sa akin. Ano ka ba? Isang tinidor na delusyonado? Isinulat ako ng manunulat dito kasi kapag mataas ang stress, itong tamad mong kamahalan na hindi pupunta kahit saan. Hindi mo ako hahanapin maliban na lang kung nasa tabi ako ng kama o sa ibabaw ng istante ng merienda o ng gulugod mo. Grabe, espada na may masamang ugali. Prinsipe pa rin ako, alam mo ba yon? Bah! Maganda ka, Haring Idlip. Ikaw na ngayon ang bida ng kusa. Tama na ang pagkain, sumunod ka. Ako ang iyong emosyonal at kung ano-anong suporta. Sige na, pero hindi ko papalampasin ang pangalawang umagahan. Hindi ako makapaniwalang nakikinig ako sa espadang kusina. Ayaw man tanggapin ni Dorian, ginagawa niya ito para kay Grelda, papunta sa paglalakbay. Ang puso ng banta ay hindi isang larangan ng digmaan. Isa itong alaala. Dapat alam mo na yan. Palpak. Hindi sapat. Kahiya-hiya. Galingan mo pa. Bakit kay katulad ng tamad? Madali lang yan. Mahina. Ulit na naman. Kabiguan. Mas mataas ang inaasahan namin. Pabigat. Hindi ikaw to. Tumanda ka na. Walang silbi. Tamad. Ito ba ang naririnig ng lahat sa loob ng isip nila? Sino nagsasabi nito sa kanila? Iyan ang tawag nila sa sarili nila.
Ang banta ay salamin lang. Isang kalituhan ng bawat presyon na nararanasan ng bawat isa. At pira-pirasong usapan nila sa sarili nila. Hindi mo ba tinawag ang sarili mong tamad sa matagal na panahon? Walang oras, prinsipe. Panahon ng hiwain ang ulap. Payakin natin tong hamog sa nanay niya. Sandali, may reaksyon. Habang mas itinataas niya ang espada, lalong kumakapal ang hamog. Bakit hindi yumuyo ko ang isip mo tulad ng iba? Bakit nananatili ang kulay mo? Ha! Pinanghihinaan mo ang loob ng iba. Ang prinsipe namin, wala talagang gana sa kahit ano. Mas matagal na siyang problemado kaysa sa tagal ng sumpa mo. Yan ang sayo. Ang banta! Salamat. Walang nakakatakas sa banta. Sumalakay ang mga ilusyon, ang sigaw ng kanyang mga magulang, ang pagbasag ng mga tropeyo, ang mga tinig ng tumutulig sa tamad. Hindi ikaw ang kaaway ko. Ako mismo. Hindi ako tamad. Pagod lang ako. Ipinanganak akong pagod. Tinawag nila itong potensyal pero pinarusahan nila ako sa tuwing di ko ito nagagawa. Nagngingit-ngit ang banta at humanda sa huling atake. Pero hindi dinampot ni Dorian ang espada. Pumikit siya at niyakap ito. Nakita ako ni Grelda. Kahit na ako ay hindi. Hindi niya ako pinipilit maging mahusay. Ako'y sapat na para sa kanya. At hindi ko siya nailigtas, ni ang sarili ko, hindi ko mailigtas. Pero hindi ako mamumuhay sa mga bagay na hindi ko magawa. Sa ambisyon ka nabubuhay, edi magutom ka. Wala na akong kailangang patunayan. Hindi sa mga magulang ko, hindi sa kahariang ito, ayokong maging hari. Ayokong mahalin. Sapat na ako. Kahit dito, ako ay sapat na. Unti-unting naglaho ang hamog na parang masamang panaginip. Nakahinga ng maluwag ang kaharian. Ay, salamat nakaraos din tayo. Buti okay Hindi lang naman masamang lahat. nangyari. Hindi naman siguro Buti okay masamang lang lahat. nangyari, no? Sana okay ka lang. Ako Ako na. okay na ako. Natagpuan ang nawawalang mga maharlika. Ikinulong pala ng karibal ng Panginoon na ngayoy hinatulan para sa pagtataksil. Pinilit ka namin ng sobra. Ikaw ay laging sapat na sa amin. Kahit na hindi namin ito nakikita. Akala ko inihahanda kita. Hindi ko na malayang pinapagod na pala kita. Patawad, anak. Wala kang kailangang patunayan pero pinatunayan mo pa rin na ikaw ang pinakamahusay na pinunong maaaring magkaroon ng kaharian ito. May reputasyon akong pinangangalagaan. Ako ang tamad na prinsipe. Grelda, ikaw na ang bahala. Ako'y magbabantay mula sa silid-idlipan. Ikaw ay ano? Teka! Prinsipe Dorian, gumawa ka ng tanghaling oras na walang ginagawa. Isa itong rebolusyong pahinga sa produktibidad ng kaharian. Hindi mo maintindihan. Magandang gabi.